patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakulang balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Surotse, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Gi-anunsyo kagahapon sa nasod Russia nga doon na sila'y aprobadong bakuna kontra COVID-19. Pangulong Rodrigo Duterte nagpasalamat kang Russian President Vladimir Putin alang sa libreng bakuna sa Pilipinas. Butang, nagkikalipay usab sa mga Dabawenyo. Anang report. Gikalipay ni Carlito Pabasin ang balitang aduna na'y bakuna kontra COVID-19 tungod apektado na gayud kuno ang iyang panginabuhian tungod sa pandemya. Limitado kuno ang iyang nilihukan. Busa, gamay ra usab ang iyang kitaon. Magpasalamat kog dako sa presidente kay maabot na gid diri ang vaccine kay para makapanarbaho na tagtarong. Kining sila Romel og manang Gigi, dako usab ang ilang kalipay tungod dili na mabalaka ang katawhan nga mataptan o mamatay sa COVID-19 tungod sa bakuna. Giuyunan po na niya na maabot na ang vaccine karon para ang katawhan sa Mindanao matagaan po og ayuda niya. Maayo kay nanay baksin makakuha na sa mga tao, makatabang na. Nagpadala na og sulat si Pangulong Rodrigo Duterte kang Russian President Vladimir Putin aron pasalamatan kini sa pasalig nga makadawat ang Pilipinas og libreng bakuna. Mong bakuna sumala pa, gipaturok mismo ni President Putin sa usa sa iyang mga anak nga babae. Kung moabot ang bakuna sa nasod, gipasalig sa Pangulo nga siya mismo ang unang magpaturok nini atubangan sa publiko. Ako, pagdating ng bakuna, in public, para walang chat-chat dyan, in public, magpa-injection ako. Ako yung maunang ma-eksperimentuhan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Tek Ocampo para sa One Mindanao. Mikabat sa 29 kakaso sa COVID-19 ang natala sa usa ka barangay lang sa Davao City. Lakip usa ka 1-year-old baby boy. Ani ang report. Nadugangan og napulo ka bagong kaso sa COVID-19 ang probinsya sa Zamboanga del Sur. Sa ulahing dato sa Zamboanga del Sur Provincial Health Office, ang mga pasyente, mga residente sa Dinas, Ramon Magsaysay, Kumalarang, Bayog ug Dumingag. Silang tanan mga locally stranded individual o LSI gikan sa Metro Manila. Unom kanila, mga taga-Dinas kinsa close contacts sa 30 anyos nga lalaking nagpositibo sab sa COVID-19. Asymptomatic silang tanan o ganaana sa isolation area sa ilang nagkadiang lungsod. Sa karon naa sa 53 ang confirmed COVID-19 cases sa Zamboanga del Sur, 16 ang active cases, 37 ang nakarecover ug nagpabiling 0 ang namatay. Samtang sa tala sa DOH Davao Region niadtong Lunes, 29 ka kaso sa COVID-19 ang natala sa Barangay Tomas Monteverde Senior lang sa Agdao, Davao City. 8 niini mga minor de edad.
Usa ka 1-year-old baby boy, 2 anyos nga lalaki, 3 anyos nga lalaki, 7 anyos nga lalaki, 11 anyos nga lalaki, 11 anyos nga babae, 12 anyos nga lalaki ug 14 anyos nga babae. Lakip sab sa mga nagpositibo sa COVID-19 ang 11 ka mga lalaking nag-edad 23 hangtod 67 anyos ug napulo ka babae nga nag-edad 21 hangtod 67 anyos sab. Sa karon misaka na sa 1,602 ang COVID-19 cases sa Davao Region. 55 ang namatay ug 1,027 ang nakarecover. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Gilaraw sa Davao City Tourism Office nga dako ang malugi sa turismo sa dakbayan sa Davao karong gikan sila ang Kadayawan Festival. Atong sayron ang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Yes, Real, dili mo ubos sa 6 billion pesos ang gilaraw nga malugi sa tourism sector sa Davao City sa pagkansela sa Kadayawan Festival tungod sa COVID-19. Sa dato sa City Tourism Operations Office, kalabot sa estimated tourist receipts sa Davao ni atong August 2019. Anaa sa 1.92 billion pesos ang na-generate ug 4.23 billion pesos ang estimated economic benefits. Karong Agosto, dayag nga zero ang negosyo sa turismo tungod sa pandemya sa COVID-19. Wala pa'y labot ang kwintada kung sumahon pasukad summer kanus ada kupud unta ang posibleng income. Ang bulan sa Agosto, ang usa sa pinakadaghang turista unta ang nga nagaabot sa Davao City subay sa pagsaulog sa Kadayawan Festival. Hotels, yung ating tour operators, travel agencies natin, and then kasama na yung mga resorts, mga destinations, and of course yung mga facilities din natin, mga MICE facilities natin. Kining usa ka water park resort sa Dumoy, Davao City, sagad ginadag sa masa dili lamang sa mga taga Davao kung dili hasta sa mga silingang syudad sa Mindanao. Sumala pa ngini atong summer pa lang dili mo ubos sa 2 milyones pesos ang nahanaw nila nga income. Kay wala na gyud mi funds, no, wala na gyud mi savings. So before mag-open, syempre you have to retouch, no, you have to check all the appliances, mga air conditioning, mga piping system namo. Maglisod mi, but to a certain extent, kamaning kamot po mi magsuon, nga amuag yung gastuhan, no, nga para maka-open lang. Sukad sarado ang mong resort. Pipilas mga regular employee, gipapuyuuna nila sa ilang compound ug nag-rotational duty sa minimal nga allowance. Busa, ang usa sa mga empleyado nga si Andrean Tuburan, niantos na lang una sang nitwala siya kabalhinan nga trabaho sa karon. Napait yun ma'am, kaya napay yun may utang sa gawas. Wala yun, may pangbayad siya, kaya man may tarong trabaho. Ay, nakahuna-una gun ma'am. Mga manggapon, wala pa may trabaho dito. Mamahimo man nga makaabri ang resort ubos sa MGCQ. Apan sigon sa tag-iya, lugion gihapon sila. Dili na mo ma-afford, no, nga let's say even up to 50% na among i-accommodate, no, just to operate. Pildi man gyud gyapon mi, motapal gyud gyapon mi sa among computation. Abri man ang posibilidad nga ibaligya na lang ang propiedad apan tungod sa pandemya, gituho ang wala usay buyer. Real malaumon man hinuon ang tourism sector no nga maka-recover sila dala usab sa paglaom nga mahatagan og kahumanan kini pandemya sa COVID-19. Real. Okay, salamat Sheila Vergara Rubio. Misaka na sa halos 20 million ang nataptan sa COVID-19 sa tibok kalibutan, samtang kapin 143,000 na ang nagkasakit niini sa Pilipinas ug kapin 4,500 niini taga Mindanao. Sa ihap sa World Health Organization, 19,936,210 na katao nataptan sa COVID-19 sa tibok kalibutan ug 732,499 ang namatay. Samtang 4,444 kabag-ong kaso ang natala karon sa Pilipinas, busa ana sa 143,749 ang nagkasakit sa COVID-19 sa nasod. Miabot na sab sa 2,404 ang namatay ug misaka sa 68,997 ang recoveries. Ug sa mong ihap, 4,523 ang adunay COVID-19 nga taga Mindanao, 110 ang namatay ug 2,804 ang nakarecover. Sa
Rodrigo City, Davao del Sur, gipusil patay sa riding in tandem suspects ang biktimang si Daniel Ugahayon, 38 anyos, taga Barangay 3 de Mayo. Sa investigasyon sa kapulisan, pauli na kuno ang biktima sakay sa motorsiklo dihang pag-abot sa Purok Manggahan, kalit kining gipusil sa riding in tandem. Na-recover sa crime scene ang tulo ka basyo sa bala sa .45 caliber nga pistola, drug paraphernalia ug mga personal nga gamit sa biktima. Nabulabog sa kusog nga pagbusikad ang Cotabato City dihang gidispose sa Explosive and Ordnance Division sa kapulisan ang napalgang improvised explosive device nga gama sa C4 usa ka kusog nga klase sa eksplosibo. Napalgan kuno ang bomba sa mga batang mangalkalay ug basura sa dump site sa Purok Higaya, Barangay Poblasyon 9. Ginasuta pa sa kapulisan kung kinsa ang nagbilin sa bomba sa lugar. Sa Butuan City, dakpan ang suspitsadong si Jerry Serbanya sa gipatumang bypass operation sa sports complex sa Purok 2, Barangay Libertad. Nakuha gikan sa dinakpan ang suspected shabu nga mibalor sa dulan 6,000 pesos ug marked money. Sumala sa kagawad sa mong barangay, dayo kuno sa lugar ang suspect. Kasong paglapas sa Dangerous Drugs Act ipasaka batok sa dinakpan. Sa Zamboanga City, arestado ang tulo ka lalaki atol sa bypass operation sa San Isidro, Pantano, Barangay San Roque. Gila mga suspect nga sila si Asmad Alangan, 53 anyos, Merlin Jimlan, 32 anyos ug Una Ijulhan, 54 anyos nga mga residente sa lugar. Nakuha gikan kanila ang tulo ka dagkong pakete ug duha ka sachet sa illegal nga droga nga dunay market value nga 1.1 million pesos ug marked money. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Giingong opisyal sa investment scam nga Juggle Marketing na dakpan sa Tagum City. Anang report ni Jandy Esteban. Pinasikat sa warrant of arrest, giaresto sa mga operatiba sa NBI Tagum si Samuel Intes, kinsa giingong opisyal sa investment scam nga Juggle Innovative Marketing. Sa matud pa, girentahang panimalay sa New Visayan Village, Tagum City. Wala pa kuno naapil ang pangalan ni Intes sa unang warrant of arrest sa Regional Trial Court. Apan sa bag-ong gipagulang warrant of arrest, migawas na ang iyang ngalan sa kasong syndicated staffa. In surveillance and then tip-off from our internet networking, so we were able to track him down. Actually, itong warrant of arrest did not emanate from any case we filed. So I think the police or the CIDG is the one who filed this case. Giingong partner kuno ni Intes, si Glenn Olivares Pañares, ang gitudlong CEO sa Juggle Innovative Marketing. Sumala pa nga nagapangolekta kuno si Intes og kwarta sa mga investors sa Davao Region ug Caraga, apan gilimod daw kini sa dinakpan. Hindi talaga siya umaamin na he's an officer of Juggle Marketing. He told me he was just an agent and investor at the same time. He told me na March 2019 siya nag-invest with Juggle Marketing, although it started November 2018 pa, according to him. Ang dinakpan kinsa magatubang og kasong syndicated staffa anaa sa kustodiya sa NBI Tagum. Sumala sa NBI nga magparayon ang ilahang paglihok sa warrant of arrest sa mga nagpaluyo sa mga investment scam. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Arestado ang usa ka suspitsadong hold-upper dihang naatlang dunay pulis atol sa iyang pag-eskapo human sa krimen. Dugang detalye sa report ni Argil Relator. Mao kini ang aktual nga pagdakop sa usa ka pulis ug katawhan ngadto sa suspitsadong hold-upper sa Sargon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. Bag-o lang diay nanulis ang suspitsadong si William Ninoria dihang sa iyang pag-eskapo nadas maganiya ang off-duty nga pulis nga si Police Corporal Haber Pudted. Nailog pa kuno sa suspect ang pusil sa pulis ug nakapabuto punting sa usa ka sibilyan nga naigo sa paa. Nakuha sa suspect ang pulis, ang armas sa atong pulis o napabuto sa suspect. Swerte nga ang armas sa pulis nahulog niya o na-release niya ang magasin. Pag-release sa magasin, nakuha sa suspect ang armas, nakapabuto sa dihang pagbuto adunay na igo nga sibilyan. Una niini, nisulod kuno ang suspect sa usa ka tindahan sa lugar ug nagpakaron inong customer. Apan kalit kunong gikuha niini ang pitaka sa usa ka negosyanteng babae ug mibahad nga pusilon ang biktima kung mupalag.
dinhi na siya midagan pagawa sa tindahan. Nasayrang peke di ay ang pusil nga dala sa suspect kinsa nang himakak sa krimen. Mistake identity lang to siya, mistake lang to, misipyat lang to sila, narato lang to sila kay nakainom ko, tapos nakatalo ko, nakamask ko, murag narato lang to sila. Priso karon ang suspect kinsa magatubang og kasong robbery o frustrated homicide. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka security escort sa usa ka fishing company sa General Santos City ang gipusil patay sa mga riding in tandem suspect. Patay diha ang biktima nga nailhang si Gerald Haben, usa ka stay-in security sa Sal Fishing nga nahimutang sa Barangay Tumbler, General Santos City. Sumala pa ang gipusil ang biktima sa mga riding in tandem criminal samtang sakay kini sa usa ka fish car aron unta mag-deliver. Siyam ka basyo sa kalibre 45 ang nakuha sa crime scene. Dako ang pagtuo sa kapulisan nga may kalambigitan sa trabaho ni iniisip head security. Ang motibo sanglit daghan na kining napatanggal nga trabahante nga giakusang nangawat. Usa ka lugar sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City ang nakatakdang ipailawom sa lockdown. Kung ano, sayro nato sa report ni Cyril Chavez live. Cyril. Sara, dunay usa ka residente nga namatay nga nagpositibo sa COVID-19. Hinungdan nga ipailawom sa lockdown ang Purok 5 Zone 10 dinhias sa Barangay Carmen. Nakatakdang ipailawom sa Focus Containment Zone o Lockdown ang Purok 5 Zone 10 Upper Zayas sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Kinihuman nga namatay ang laing local case sa COVID-19 nga residente sa lugar. Ang pasyente usa ka 73 anyos nga babae nga daan ang dunay gibating sakit. Wala matod pa siya nagagawas sa ilang panimalay, gawas na lamang sa pag-adto og ospital aron magpa-check up. Nakasinati kini og mga simptomas sa COVID-19 ni atong Agosto 9, busa gidala sa JR Borja Memorial City Hospital ni atong Agosto 11 og dayon namatay. Gi-isolate na sab ang 13 ka mga close contact sa mong pasyente, sama sa anak, mga apo, ingon man medical personnel nga nagbantay kaniya. So ang final diagnosis dito sa tuwang JRB, acute respiratory failure type 1, and then secondary to community acquired pneumonia. And then doon na siya daghang comorbidity. Sumala pa ni Barangay Kagawad Sani Kahayag nga gi-identify na nila ang mga choke point ug tukuran kini og mga barikada aron dili makagawas-gawas ang mga residente sa lugar. Ginalihok na sab nila ang pag-disinfect sa lugar subay sa protocol batok COVID-19. Nakikoordinar na sab ang barangay ngadto sa PS4 Carmen Police alang sa paghimuong lockdown sa lugar. Hangyo sab sa kapulisan ang kooperasyon sa mga residente. Una na mo karon ang amog yung pag-akordon sa area para masituate nga dili na mo dako pa ang containment sa atong matakdan pa. So makontain na to daan ang mga kuan nga wala na makalakaw-lakaw. Sa pagkandak na to sa kaning pag-lock na to sa mga area, hangyo lami kung pwede wala na maggawas-gawas ilahang panimalay. Apor ka man o dili, kinahanglan mukoordinate ka sa ato sa barangay o sa ato sa kapulisan. Karon ana sa 192 ang kinatibuk-ang kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City, kung asa ang naisgutang 73 anyos nga pasyente ang ikawalo nga namatay sa syudad. Sara, sigon pa sa LGU nga anaa sa 360 ka mga pamilya ang maapektuhan sa ipatuman nga lockdown. Hinuon ilahan ang ginaandam ang food relief pack nga ilang iapod-apod ngadto sa mga apektadong residente. Kini aron mawad-an na sila og rason nga magawas-gawas sa ilahang mga panimalay. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Masilutan na ang tanang mo-violate sa mandatory 14-day home quarantine sa COVID-19 dinhi sa Davao City. Ubos sa suspended rules sa sesyon sa Davao City Council, giaprubahan na ang giduso nga ordinansa ni Committee on Health Chairperson Councilor Mary Josel Villapuerte ang pagsilot sa mga mo-violate sa mandatory 14-day home quarantine sa mga muuli nga Davaoenyo o mga traveler nga moabot sa Davao City. Magmulta og 5,000 pesos or pagkapriso sa 6 ka bulan ang mga mamapatud-ang milapas sa ordinansa. Giduso kini human na sayran nga dunay pipila nga nagalapas sa mandatory quarantine busag gikinahanglan gud kining pahugtan. It's very important that persons who are told to undergo a 14-day home quarantine be penalized if they violate such quarantine. We do have national laws, I understand, but I feel that we will send a stronger message to deter Davaoenos from violating quarantine laws
if we pass this ordinance. Therefore, SK Council sa Barangay Lapu-Lapu sa Agdao, Davao City na malit og rescue vehicle aron makatabang panahon sa mga emerhensiya. Kini ang atong balitang barangay. Mao kini ang bagong palit nga emergency vehicle sa SK Council sa Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City. Kumpleto sa ekipo ang mga vehicle nga makaresponde sa sunog, paghatod og water supply kung dunay interruption, baha ug mga disgrasya. No, na maugid ni ang branding sa bagong pagtukod sa sangguniang kabataan under Republic Act 10742 na bagong SK na gyud. Ang Chief sa Davao Fire and Rescue Services o DFRS nga si Richard Bugi Fernandez ang may pasiugda og nitabang aron mabuo ang mga emergency vehicle. Sumala niya dako og tabang sa komunidad ang mga proyekto sa Kabatanunan. Dako kining tabang sa barangay, especially ang barangay ang pinakauna nga responder, no? Especially kung diri ang mahitabo ang dunay kalamidad sama sa sunog. Ang mga residente usab mapasalamaton sa SK kay dili lang Kabatanunan ang mga benepisyo niini kundi ang tibok komunidad panahon nga dunay emerhensiya. Oo, lipay kaayo. Super good. At least naanay dali ra maka-rescue. Lipay good ko, sir. Kay ano? Para di namin magkuan nga magkara-kara pa mig asa mi manawag murag ana ba. Ay nang naami dire kay para dali ra pagkuan. Kay kompleto naman sa kagamitan, mihimo usab sila og volunteer group diin sa karon 15 ka mga kabataan ang may voluntaryo. Amo ang gi-prioritize gyud na mo purchase og 1 unit of fire truck, no? Arong makaresponde gyud ang ato ang mga volunteers na mga batanon, no, sa mga klase-klaseng kalamidad. Giinganyo sa DFRS ang ubang barangay nga mohimo usab og samang proyekto aron ang matag barangay dunay kaugalingong ekipo ug dili na magsalig sa kagamitan sa syudad. Kung mahimo halos tanan barangay magkaroon ng kaugalingong fire truck, no? Sama sa giingon na dita magsalig unsay matabang sa atong nasyonal nga panggamahanan. Kita mismo sa lokal sa barangay mo aksyon. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Panahon sa quarantine, sama sa ubang kapuso nga naka-stay at home, nahimong busy sab si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa paghasa sa iyang cooking skills. Si Argel Relator sa detalye. Dihang na interview sa At Home with GMA Regional TV si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Gibutyag ni ini nga mas productive siyang naka-stay at home uban ang iyang pamilya. Gani, doon na siya yung mga na-discover sa iyang kaugalingon, labi na sa cooking. Mas nagkaroon ako ng knowledge na mapalawak pa yung kaalaman ko sa pagluluto, especially literal na mga lutong ulam, tsaka baking na hindi ko nagagawa dati. Nagagawa ko pero siguro hindi palagi. Ngayon kasi parang nagkaroon ako ng time na maka-discover ng mga, ay, kaya ko pala yun. Ay, subukan ko nga. Sa iyang social media, gikonsidera niyan nga sa panahon karon, everyday is a family day ug nagpasalamat siya nga makauban ug makabanding niya ang iyang mga minahal sa kinabuhi ug siya mismo ang nag-prepare og pagkaon nilang magpamilya. Ang iyang specialty mao ang lamiang menudo nga favorite sab kaayo sa iyang mister nga si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Actually, malalim ang kwento ng menudo. Kasi si nanay, yung lola ko, napakasarap magluto talaga ng menudo. Tapos ang catch dyan, ni isa sa kanila na kanyang mga anak, wala siyang binigyan ng recipe na yan, kundi sa akin lang. Ug karon sa pagsaulog ni Kapusong yan sa iyang adlaw na tawhan. Gikan sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Happy birthday, Kapusong Marian Rivera! Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
PhilHealth mikumpirma ang ginaimbestigahan ang gingong anomalya sa claim sa Golingay General Hospital sa Malalag, Davao del Sur. Samtang gipasabot usab sa PhilHealth kung nganong pinakadako og budget ang gitagana sa Southern Philippines Medical Center. Ani ang report. Mo kining actual billing statement sa usa ka indigent patient nga na-confine sa Golingay General Hospital sa Malalag, Davao del Sur. Wala na mo gipakita ang iyang pangalan alang ra usab sa iyang seguridad. Makita sa bill nga dunay say excess nga 2,336 sa confinement ug dugang 1,800 alang sa rapid diagnostic test. Suma total 4,136 tanan. Ubos sa Universal Healthcare Law, tanang indigent nga ma-admit sa private hospital kinahanglang zero billing. According sa ating UHC law, pag ikaw ay na-confine sa isang private hospital at ikaw ay na-admit sa ward accommodation, dapat yan no balance billing, wala ka dapat excess. Gipailaom karon sa investigasyon ang Golingay General Hospital tungod sa sumala pa anomalya sa mga claims niini sa PhilHealth. Naisgutan sa Senado mong ospital kay sumala pa bisan sa kagamay niini, giatagan kinog 10 million pesos nga pondo sa PhilHealth ilawom sa IRM o Interim Reimbursement Mechanism sulod sa 3 ka bulan. Ginhatag ang IRM sa mga ospital aron makalihok sila sa panahong dunay katalagman o pandemya. During the post-audit, we found some substantial discrepancy in their claims and medical forms. No? So because of that, we initiated administrative proceedings against the hospital based on evidences gathered during our investigation. Wala pa mitubag ang opisyal sa Golingay General Hospital sa tawag sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Samtang gikumpirma usab sa PhilHealth nga nag-una gayod ang Southern Philippines Medical Center sa pinakadako og claims sa tibok nasod. Gibasihan nila ang binulang claims sa SPMC nga moabot sa kapin 100 million pesos. Hindi po tayo magtataka na siya ang pinakamalaki rin nakatanggap ng RIM kasi based dun sa kanilang average reimbursement per day, 3.6 million per day po siya. So kung itatimes mo po yun o multiply mo sa 90 days, nandun po siya sa mga 325 million. Gibarugan sa Southern Philippines Medical Center nga sila gayud ang pinakadako og claims sa PhilHealth sukad pa 2007. Gawas nga usa sila sa pinakadakong COVID-19 referral hospital, dagan usab silang laing serbisyo o ginatabangang pasyente. Nationwide, kita na gyud ang highest kay aggressive mo gyud itong campaign og ka PhilHealth membership, and then nag-expand po ang mga services sa SPMC, daghan na tag capabilities ba? Maka-opera ta sa heart, naatay kidney transplant, naatay ka ng radiation, daghan tag services nga available. Ilaw sa gipangimakak nga dunay anomalya o korupsyon sa ilang organisasyon. Mura ka nang wala tay reason to defraud PHIC. Kasi government hospital man ta. Nga wala gid mi access ana kay everything na nabayad is gideposito sa bangko direct. Human kami mag-issue mi og mga cheque for our expenses, pan po siya, cheque po. So, no way nga naami access sa cash. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako, si Teco Campo, para sa 1 Mindanao. Sa Maasim Sarangani Province, sa kabarko nga naka-dry dock ang naugdaw sa sunog. Sa kuha sa cellphone video sa usa ka residente sa Barangay Sigil sa Maasim Sarangani, makita ang bagang itom nga aso samtang dunay gabuto-buto sa nasunog nga fishing vessel nga naka-dry dock Martes sa udto. Sumala sa BFP Maasim, napulo ka mga fire truck ang miresponde og miabot sa kapin 4 ka oras ay pa na kontrola ang kalayo. Gani pasado alas 8 na sa gabi kining gideklarang fire out, hinuon walay nasamdan sa itabo. Iya ang maong barko sa Frabel Fishing Corporation nga ginagamit sa international fishing. Mukabat sa 34 million pesos ang danyo sa nasunog nga barko, samtang padayon pang ginaimbestigahan ang hinungdan sa maong insidente. Sa Pagadian City, tulo ang angol human na disgrasya ang usa ka pribadong sakyanan kay milikay sa mitabok nga kabaw. Halos dili na mahitsura ang pick-up truck human kini mibangga sa punuan sa lubi sa may Purok Sunshine, Barangay Alegria, Pagadian City. Sa kuha sa Pagadian CDRRMO, palisura ang pag-rescue sa driver nga si Ariel Pineda kaysa naipit sa sakyanan. Sa investigasyon sa otoridad, milikay kuno ang sakyanan sa nagatabok nga kabaw, hinungdan nga misarasay kini sa maisan o midiretso sa punuan sa lubi. Angol sab ang duha ka pasahero nga giilang sila si Edsel Van Pakarat ug Maya Pipito.
Padulong unta kuno sa usa ka suryanan sa Barangay Alegre ang tulo diyang nadisgrasya sa pakurbadang kalsada sa maong dapit. Gawas sa mga samad nakahiagom sabog bali sa kamutog tiil ang mga biktima kinsa daling gidala sa ospital. Mga kapuso, way puwa sa among paghatulog balita. Bisitahay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso ayaw po lahi sa mga dagkong balita sa nagkadayang reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulahig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.